Sa Ebanghelyo sa mga ni San Lucas. Kunya isa-isay sa duha ka tao na itabo dito sa dalan. Kung nakailang sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Samtang nagsugilon pa sila niini, sa kalit ni Barog, ang Ginoo sa taliwala nila, mingon, ang kalinaw, maguban kaninyo. Nakurat sila, huwag nalisang, huwag nagunahuna nga nakakitaan silang espiritu. Apaningon siya kanila, nganong napanakaman ka mo? Nganong nagduha-duha ka mo? Tanawa ninyo ang akong mga kamot o mga tiil, ako kayo kini. Ikapa ako, makita ninyo, kayong espiritu walay unod o mga bukog. Ingon sa nakita ninyo nga niya kanako. Gisulti niya kini o iyang ipakita kanila ang iyang mga kamot o mga tiil. Apan wala gyapon sila nga katuo. Ilabihan ang ilang kalipay o kaibulong busa ipamutanga sila na Jesus. Doon na ba kamoy makaon din eh? O giyatagan nila siya kusaka buok sinubang isda o gidawat ini ni Jesus o gikaon sa ilang katubangan. Unya mingon siya kanina, kini mga butanga, maugayod ang akong gisulti kaninyo, samtang ako ban pa kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga naisulat, maitugod kanako sa balaod ni Moises o sa mga sinulat sa mga propeta, ingon man sa mga salmo. Unya gipasagot niya sila sa kasulatan o miingon siya kanila, kini mao ang naisulat nga Mesiyas, kinahanglan mag-antos, ug niya mabanhaw sa ikatulong adlaw. Ug sa iyang ngalan ang mensahe may tungod sa paghinulsol o sa pagpasaylo sa mga sala, kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang mga nasud sugod sa Jerusalem. Kamo mga saksi niining mga butana. Mga binati kong Isyo de Cristo, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Cristo. Pinagin ang pulong sa Santos na Ebanghelyo, mapasaylo at ang atong mga sala. Happy Easter, atong tanan. Happy Easter. Karoon mo ang Wibis, Thursday within the octave of Easter, no? Octave, Sabat, Kawalo. Karong Domingo may kawalo nga adlaw o octave Easter. Itong gabi is Sabado. Dito may celebrate ni sa Vigilis de Mars sa atong parokya sa Birins Barangay, no? Pugon. Si Padre Julius Lopot ang nagbumili. Adun siya ipangulo na siya bumili nga. Easter is the fulfillment of Jesus Christ as the light of the world. Yan po di ko siya ngayong preaching nga. Kita nag-ambit ni mong kahayag ni Kristo sa atong kabilunyagan. Kung kita nag-ambit sa iyang kahayag, isip ng kabilunyagan, mahimo unta kitang tanan nga makahayag dili lang sa atong kinabuhi, kaugaling kinabuhi, sa atong tagsa kanibalay, sa atong kasilinganan, sa atong lungsod o sila-silangan, sa probinsya sa Bohol, sa Pilipinas, kundi sa tibuok kalibutan. Kahayag unta kita. Ako na mong idugan niya. Baka man siya yung sulti niya niya. Mahimo ta kitang kahayag ng panahon sa atong coming election.
kahaya, dili kagit-ngit. No? Kanya ito, grabing patay. Papagan eleksyon, na ng mga patay sa mga kandidato o mga supporters. I don't know, ano mga pinatay? Pag pinatay na huwag pa may eleksyon. Tungkol siguro sa mga ibang sulti sa mga kandidato na di maayo paminawon, makapaskip siya isikatahan. So something like that lang yung di-sulti. But anyway, kaya akong gipreparar English, hindi siya man eh. Ako na nagbasa ko daron madalita. So sa makausap pa, Happy Easter and tanan. Today is Thursday within the octave of Easter. Huwag ato na dumog ang mga pagbasa, no? Readings for today's liturgy. Unang pagbasa from the Acts of the Apostles, buhat sa mga Apostoles, Kapitulo 3, versikulo 11, ito sa versikulo 26, utilizyo kini. Sa first reading kagahapon na first reading from the Acts of the Apostles, chapter 3, the same chapter, verse 1 to 11, diin si Pedro o si Juan heal a man sa bakul sukat pa sa iyang pagkahimugso. Imagine that, since birth, di na makalakaw. Magpakalimos unta kini sa ang maong bakul, pero giingnan siya ni Pedro. Kung siya isulti ni Pedro, wala ako'y kwarta. Adunay na compose ni nga kanta nga niya, silver and gold have I none. Kung si Pedro ko yung pagkatahon, silver and gold have I none. Kalimut ko sunod lyrics, bro. The part of that song goes like this: I am walking and leaping and praising God. Walking and leaping and praising God in the name of Jesus Christ of Nazareth. Sorry. Mano siya nga panibala na itong sinurista po ko. But anyway, mo na nga, ingon siya, wala ako'y kwarta, ang panhatagan ko ikaw, nining anina ka na ko, sa ngalan ni Jesu Cristo nga Nazaret nun, lakaw. Imagine, dili mapalit. Bisag pila ka trilyones, milyones, ang imong pagkaayo. Milagro. It was a miracle. Happen. Imagine, di na ka magpakalimos, kayo makalakaw naman ka. Unsa kay sobrang kalipay ang gibati sa maong bakul. Mauna siya ang nahitabo kagahapon sa first reading. That's why in today's first reading, ato na dungog si Pedro. Peter addresses the crowd, faith in Jesus healed this man. Ang pagtuo sa labanghang Jesus mao'y nakaayo nining tawanan. Ug ang gahom sa ngalan ni Jesus nga among gituhuan mao'y nakaayo nining tawhana nga inyong nakita ug nailhan. Ang pagtuo kang Jesus mao'y nakaayo kaniya sumala sa inyong nakita. Ug mauna nga ang atong gitubag sa Salmo Responsorio, o Ginoo akong Diyos, pagkakatingalahan sa iyong ngalan dinhi sa tibok kalibutan. Sa English pa, O Lord our God, how wonderful your name in all the earth. Psalm chapter 8, verse 2, 5, and following verses. Ngayon sunod ng Kristo, in our gospel today, we heard Jesus instructs his disciples, you are to be my witnesses. Kamo, mga saksi, nini mga utana. Luke chapter 24, verse 48, part of our gospel today. We are to be witnesses nga si Jesus, who is our mediator before the Father, naghatag na nato sa kusog, strength to live up to his teachings and commandments.
Furthermore, if we fall and sin, and then repent, magpaso, maglusod, we believe, nagtuo kita nga ang Diyos is ever ready. Andam sa pagpasaylo ka na to so that we can truly live. Isip iya mga anak o mga sumusunod. Amen?